Mahal. Opo, dakilat mapagpala, mang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkakalit, sa kanan, sa kahabagan, marami pong salamat, Lord God, sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritong nagbigalak sa mga puso, at bagong lahat, sa pangunang panalangin po, aming beloved Double Evangelist, Phil de Almeida, End Time Prophet, Lord God, lahat ng mga anak kami nagpakumbaba, Lord God, lalo balingkod, kabagan na kami patawarin sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, lubos-labis po kami nagsisi, Lord God, sa aking mga labi. Ikaw po maglagay makatagal dapat bigkasin, buksan pang unawa, kaisipan ng bawat nagpinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, and will send out Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Phil de Almeida, the end time prophet of our loving God. At patuloy po ang ating pag-alala. Hindi natin malilimutan ang mga turot aral na iniwan ng ating beloved Armstrong Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, ating mga viewers sa ating live webcast, at apo'y nagpabot ng pagbati at paggalang sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pong tatalakayin, pamagatan natin the time of departure. Oras ng paglisan, the time of departure. Basahin natin ating teksto kindly sa ating mga beloved Bible readers. Dito po sa ikalawang Timoteo, 4 talatay 6 hanggang 7, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ako'y inialay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Dito po sa Lucas 16, talatay 22 hanggang 24, ganito rin po ang pagkasulat. At nangyari na namatay ang pulubi ay siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. At palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. Amen. Amen. Yung aking sound dapat ganun, kagaya sa Bible study, yung aking sound dito sa monitor, kagaya nung Bible reader natin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Luwagan pa ng konti dahil masakit yung aking lalamunan. Sikip yung aking sound. The time of departure. Ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, ang oras ng paglisam o pag-alis. Hindi mapipigilan ng sino man, mga minamahal, ang paglisan o pag-alis ng sino mang tao sa daigdig na ito. Walang pinag-uusapan kung siya'y masama o mabuti, mga minamahal. Dahil ang mahal na Panginoon, ang siyang may timetable. Pag sinabing God's timetable, yan ay panahong inilaan ng Diyos sa bawat isa. Bago pa man tayo isinilang, ay darating din ang panahon ng tinatawag na paglisan. At sa banal na kasulatan, yan ay binigyang daan o diin ni Apostol Pablo, mga minamahal. Kaya niya sinabi kay Timoteo sa kanyang pangalawang sulat, sapagkat ako'y inalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Sa madalit salita, mga minamahal, ang pagpanaw ng isang tao, binigyang diin ni Apostol Pablo na ito ay magaganap. Pero dapat, mga minamahal, hindi ka basta pumanaw sa daigdig na ito. Hindi ka basta isinilang, hindi ka basta papanaw na lamang. Kaya ginawa ni Apostol Pablo, mga minamahal, binigyan niyang diin ang kanyang pagpanaw
ay hindi naman masasayang habang siya ay nabubuhay. Sabi niya sa verse 7, mga minamahal, nakipagbaka ako ng mabuting pakikibaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. Sa makatuwid, bago pa man dumating ang panahon ng pagpanaw o paglisa ni Apostol Pablo, mga minamahal, sinabi niya paano siya naging Kristiyano, nakipagbaka siya. Ang kagiging Kristiyano, mga minamahal, hindi ka basta magiging Kristiyano, makikipagbaka ka. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, ayaw mo't sa gusto, makikipagbaka ka. Dahil hindi mo naman pwedeng sabihin sa demonyo, wag mo kong pakikialaman. Ayaw mo sa gusto, gagawin ng demonyo na makasalanan ka. Para pag naging makasalanan ka na, yung kasalanan mo, magbubunga na ng karamdaman. At yung karamdaman mo ay pupunta sa tinatawag na kamatayan, yan ngayon ang kabayaran ng kasalanan. Nakikipagbaka ka, ayaw mo sa gusto. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, pinaghandaan niya ang kanyang pagpanaw. Ang sabi niya, dumating na ang panahon ng aking pagpanaw, ako'y nakipagbaka ng mabuting pakikibaka. Ang sabi niya, tinapos ko ang aking takbo. Kung ano yung inilagay ng mahal na pero sa kanyang harapan, hindi niya iniwanan. Hindi siya nag-backslide. Hindi siya tumalikod. Hindi siya naghinanakit, mga minamahal. Bakit? Si Apostol Pablo, mga minamahal, nung hindi pa siya Kristiyano, siya ang humuhuli sa Kristiyano. Persecutor siya ng mga Kristiyano. Pag may nakita siyang Kristiyano, mga minamahal, dadalhin niya sa bilangguan at kanyang parurusahan sa liwasang bayan, mga minamahal, hanggang dalhin niya sa tinatawag na kamatayan. Siya ang tinatawag na berdugo ng mga Kristiyano sa kapanahunan niya. Walang magawa ang sino man dahil siya isang abogado, mga minamahal. Pero nung siya'y mabulag at nakilala niya na meron palang Diyos na nagpadilat ng kanyang mata, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo mula sa pagkatawag ng ating mahal na Panginoon. Hindi na tumalikod pa si Apostol Pablo. Naging iba ang kanyang buhay. Dati siyang umuusig, siyang inuusig. Dati siyang sagana, pumunta siya sa kahirapan. Dati siyang nakalantad na may tapang, mga minamahal, siya ngayon ay nagtatago na. Dahil inuusig siya, mga minamahal. Pero hindi niya pinabayaang hindi ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Pag binasa natin ang banal na kasulatan, mga minamahal, napakaraming sulat ni Apostol Pablo. Siya lahat halos ang sumulat, mga minamahal, sa natitirang libro sa bagong tipan, mga minamahal. Nagpaulit-ulit siyang sumulat upang ipakita na yun pala ang tamang paglilingkod sa Diyos. Makipagbaka ka ng tamang pakipagbaka. Tapusin mo ang iyong takbuhin, sabi ng ating nabasa, mga minamahal. At ang sabi, iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Alakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit kinakailangan natin gawing ito, mga minamahal? Dahil ang pagpanaw ay darating at darating, hindi natin maiiwasan malibang Diyos ay dumating bago dumating ang sinasabing panahon ng pagpanaw. Yan yung sinasabing no one can escape death except God comes prior to that time. Kahit ayaw mo ng kamatayan, death will come. Pero yan ay mapipigilan kung ang Diyos ay dadating sa buhay mo bago pa man dumating ang kamatayan. Kaya sa ating buhay, bago pa dumating ang kamatayan, ako 35 years, mahigit na nakaraan na, way back 1989. Yan na ang panahon ng aking kamatayan, mga minamahal. Pero bago ako dumating sa suicidal time ko, mga minamahal, dumating naman ang Diyos sa buhay ko. Kaya magmula noon hanggang ngayon, buhay ako. Almost 35 years, walang ketong na bumalik sa aking katawan. Pero hindi ibig sabihin, hindi darating ang panahon ng aking pagpanaw. Luwagan pa, Brother RB. Luwagan pa, nahirapan ako. Pero hindi ibig sabihin, hindi darating ang aking pagpanaw. Darating at darating ang ating pagpanaw, kaya yan ang ating paghahandaan. Bakit, mga minamahal? Yung ating nabasa sa Lucas, ang sabi, 2 tao. Isang mayaman, isang mahirap. Zero ang mahirap, si Lazaro. Bakit sinabi siyang mahirap?
sa pagbinasa natin ang kabuuan ng kasaysayan, paano siya kumakain? Wala siyang hanap buhay. Bakit? Dahil ang kanyang buong katawan, mga minamahal, ay puno ng tinatawag na karamdaman. Kung siya'y magtatrabaho, walang kumpanyang tatanggap sa kanya. Dahil sabi ng ating nabasa, ang kanyang katawan ay puno ng karamdaman. Paano siya nabubuhay? Dahil merong isang mayaman, pag nagtapon ng basura, yung basurang tilang-tilang pagkain, mga minamahal, yun ang kanyang kinakain. Pero kahit kailan, si Lazaro, hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi niya sinabing, Panginoon, ginawa mo na akong mahirap, binigyan mo pa ako ng karamdamang walang kagalingan, samantalang ang mayaman na ito, mayaman na, wala pang karamdaman. Hindi niya sinisi ang Diyos, mga minamahal. Ang ginawa ni Lazaro, hinintay niya ang panahon ng kanyang pagpanaw. Yung kanyang paglisan, hinintay niya na walang reklamo sa harap ng Diyos at dumating ang panahon, ang sabi ng ating nabasa, si Lazarong mahirap na puno ng karamdaman ay namatay. Ang mayamang nasa kasaganahan, pareho silang namatay, parehong namatay. Pero nang namatay na sila, magkaibang lugar ang kanilang pinatunguhan. Paano sila naghiwalay? Basahin natin. Sabi ng ating nabasa, nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Sabi, si Lazarong mahirap nung mamatay, dumating ang panahon ng kanyang pagpanaw, the time of departure has come to him. Sabi ng ating nabasa, doon siya dinala sa piling ng Diyos. Kasi yun ang hinintay niya, mga minamahal. Samantalang ang mayaman, mga minamahal, namatay din. Nasa piling ba siya ng Diyos? Saan siya napunta? Doon sila naghiwalay ni Lazaro. Sabi ng ating nabasa, at sa Hades na sa pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Nakita mga minamahal, nung mayaman, nasan si Lazaro? Kasama ng Diyos sa langit. Sinasabing si Amang Abraham. Samantalang si Lazaro sabi, siya ay nasa Hades ng pagdurusa. Anong Hades ng pagdurusa? Basahin natin 24, ang sabi, siya'y sumisigaw at sinasabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Nasa impyerno pala siya. Yung sinasabing Hades, mga minamahal, sinasabing place of torment. Ibig sabihin, lugar yan ng pagdurusa. Susunugin ka ng buhay dyan. Namatay ka lang sa lupa, pero ang kaluluwa mo ay sinusunog na buhay at doon mo nararamdaman ang sakit magpakailanman, araw at gabi. Sinasabing Hades o lugar ng pagdurusa. Kaya mali pala ang natutunan natin sa relihiyon. Sa relihiyon, ang natutunan natin, mga minamahal, kapag ikaw ay namatay, yung nanay mo at saka tatay mo, magpapamisa ng magpapamisa. Titirikan ka ng kandila. Ipapanalangin ka ng ipapanalangin dahil ang sabi ng relihiyon, ang taong namatay ay nasa purgatorio. Habang nagpapamisa yung kanyang loved ones, aalisin siya ng Diyos sa purgatorio, dadalhin siya sa langit. Mali pala. Wala palang gano'n nakasulat dito. Sa banal na kasulatan pala, pag dumating na ang panahon ng iyong pagpalaw, ng iyong paglisan, kung ikaw ay naglingkod sa Diyos, maging mahirap naman o may karamdaman, basta Diyos ang pinaglingkuran mo, pinaghandaan mo ang panahon ng iyong pagpalaw. Ang sabi, pipikit ka sa lupa, didilat ka sa piling ng ating mahal na Panginoon. Diretso ka sa langit, wala nang purgatorio. Hindi ka na kailangang ipanalangin ng iyong loved ones. Ang ipapanalangin na ng loved ones mo, yung sarili nila. Dahil pag dumating sa kanila ang panahon ng pagpalaw, baka ikaw nasa langit, sila naman ay nasa impyerno, kagaya ng mayaman, mga minamahal. Kaya ang pagpunta sa langit, hindi pinag-uusapan, mayaman ka ba? Wala ka bang karamdaman? Ikaw ba ay propeta? Ikaw ba ay membro lamang? Hindi pinag-uusapan yon. Ang pinag-uusapan, pinaghandaan mo ba ang panahon ng pagpanaw na darating sa buhay mo?
Naintindihan natin? Ating beloved fellows in the Lord, mga minamahal. Masaya sila ngayong nagkita sa langit, mga minamahal. Bakit? Isipin niyo ang ating beloved Honorable Assistant Pastor. Kinuha siya ng ating mahal na Panginoon. Kung di ako magkamali, that was 2004, mga minamahal. Lumapunta ako sa ating Bible study sa Banaba, nearby ng Marikina, mga minamahal. Merong na-save doon na isang pamilya. At napunta ako ron, mga minamahal, ng 2008. Kinuha ng mahal na Panginoon ating beloved Honorable Assistant Pastor, 2004, ha? Nagbukas kami ng Bible study doon, 2008. Yung buong pamilya, na-save sila mula sa lolo, sa anak, hanggang sa kapu-apuhan, mga minamahal, at merong silang apo na 7 taong gulang. Bumili sila ngayon ng kalendaryo natin. Idinikit sa dingding nila. Sabi nung bata, Lolo, yung babae na yan, nung maliit pa ako na panaginipan ko yan, nasa langit yan. Nakita ko siya sa langit, sa panaginip niya, hindi pa sila saved. Sabi ng lolo niya, si Daddy Angel, anong babae sinasabi mo? Yan ang ating beloved Mama Dear, ang ating beloved Assistant Pastor. Hindi pa sila saved nun. Nakita na ng bata ang ating beloved Mama Dear sa langit. Ngayon, mga minamahal, bago pa kunin ang ating mahal na ating beloved Honorable Pastor, our beloved, our Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, meron na rin nag-vision, mga minamahal, ng ating beloved Honorable Pastor ay pumunta sa langit, mga minamahal, at doon sinalubong siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And prior to that, way back 1992, mga minamahal, nung isa nating kapatiran ay dinala sa langit, ito yung single square na sinasabi ko sa inyo, na dinala siya sa langit ng ating mahal, sinabi sa kanya, anak, ayan ang puno ng kahoy, na 12 ang bunga, kada buwan nagbabago. Kung gusto mong pumitas ka, yun. Pumitas siya, anong pinitas niya? Yung ubas, mga minamahal. Nagtaka siya dito, ang ubas, ganun kalaki. Minsan, naibabad pa sa formalin, hindi mo maikain. Samantalang doon, pagpitas niya ng ubas, kasing laki ng basket, ng bola ng NBA. Pagpitas niya, 2 kamay ang hawak, isang kagat, busog na siya. Siya ang inakyat sa langit ng mahal na Panginoon at inilakad siya, mga minamahal. Doon niya nakita, nakalagay, mga minamahal, ang ating iginagalang mahal pastor ay may mansion sa langit, ating beloved Mama Dear, mga beloved children, bawat mansyon, nakasulat ang kanilang mga pangalan. Kaya mahalaga ang tinatawag na paghahanda sa ating pagpanaw. Hindi tayo basta nabubuhay ng ganito na lamang, mga minamahal. Kaya hindi tayo manghihinayang, mga minamahal, lalo tayong matatakot sa ating sarili, hindi pala ang kinuha ng Panginoon, hindi pala ang pumalaw ang ating iiyakan. Ang iiyakan natin yung ating mga sarili dahil ayaw at sa gusto natin, darating din ang panahon ng pagpalaw at kapag tayo'y pumanaw, ang tanong, saang lugar ang iyong patutunguhan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, merong sinasabing precious departure. Precious departure, ang ibig sabihin niyan, mahalagang pag-alis. Ang tanong, pag-alis mo sa mundong ito, ang pag-alis mo ba'y mahalaga? O ang pag-alis mo'y parusa ng Diyos sa'yo? Dahil hindi ka naglingkod ng maayos sa ating mahal na Panginoon. O kaya tinawag ka ng mahal na Panginoon, nakarating ka sa lugar na ito, akala mo bisita ka lang. Hindi mo alam, ito na pala ang panahon. Tinatawag ka ng mahal na Panginoon para pagdating ng panahon ng iyong pagpanaw, wala ka sa impyerno, nasa langit ka, mamanahin mo ang lugar na hinanda ng Diyos sa'yo. At pagsisisihan mo naman, pag dumating ang pagpanaw mo na nandito ka na, hindi mo binigyang kahalagahan, pipikit ang iyong mata, maaring mamaya, maaring bukas, sa susunod na araw at taon at darating na panahon, wala palang langit na naghihintay sa iyo. Basa. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 116, ang talatay 15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Dito po sa Aklat ng Isayas, Kapitulo 65, ang talatay 23. Sila hindi gagawa ng walang kabuluhan.
o manganganak man para sa kasakunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. Amen. Palakpakan ulit natin ang mahal na Panginoon. Ito yung sinasabing precious departure. Kapag meron tayong the time of departure, make sure that your departure must be precious. Ibig sabihin, siguraduhin mo na yung pagpanaw, ito yung mahalaga. Sabi ng ating labasa, mahalaga sa panginingin ng Panginoon ang pagpanaw ng kanyang mga banal. Kapag pala'y ikaw ay Kristiyanong naglingkod sa Diyos, tunay kang anak ng ating mahal na Panginoon, hindi parusa ang kamatayan sa iyo. Ang sabi, ito yung mahalaga sa paningin ng Panginoon, sinasabing precious departure. Bakit? Dahil mamanahin mo na ang ipinangakong langit sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito na ngayon ang simulain ng iyong tunay na buhay. Ang meron tayo ngayon, ito yung tinatawag na temporary life. Bakit temporary? Pansamantala, bakit? Kasi malusog ka ngayon. Bukas may karamdaman ka na. Sagana ang buhay mo ngayon. Mga minamahal, isang COVID pa. Hindi ba? Isang COVID pa. Isang bagyo pa. Susunod pang bagyo. At marami pang kalamidad. Ang kasaganahan mo, magiging kahirapan. Tumatawa ka ngayon, masaya ka ngayon. Baka mamaya pag uwi mo, umiiyak ka na. Bakit? Dahil ang meron tayo, ang sinasabing temporary o pansamantalang buhay. Ang mahalaga ang sinasabing permanent life, at ang permanent life ay nagsisimula yan kasama mo ang Panginoon sa langit dahil ikaw ay merong sinasabi na precious departure. Meron kang sinasabing mahalagang paglisan, mahalagang pag-alis, ang pagpikit mo sa matay, hindi kamatayan, kundi pagsama o pagpiling sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sinasabing itong precious, mga minamahal, hindi kalugihan para sa iyo. Pinaglingkuran mo ang Diyos. At dahil pinaglingkuran mo ang Diyos, naglingkod ka sa Diyos, naisama mo ang iyong pamilya. Kung ikaw ay lolo't lola sa tahanan, naisama yung mga anak. Yung iyong mga anak, naisama yung kanilang mga anak. Yung mga anak nila, nasama pa kanilang mga anak hanggang sa huli-huli ng lahi. Nawala lang, mga minamahal, yung unang naglingkod sa Diyos. Pero naging mahalaga ang kanyang pagpanaw. Pero ang pangako ng Diyos para sa kanya ay ipamamana lang niya doon sa kanyang lahi hanggang sa kahuli-hulihang lahi. Kaya sinabing precious departure. Tignan nyo, yung mamamatay na masama, mga minamahal, yung iniwan niyang legacy, mamanahin din naman ang kanyang mga loved ones. Hindi ba? Sabihin natin, notorious criminal yung tatay, ano nakita ng anak? Banal na tatay? Ang nakita niya, masamang tatay. Hindi ba? Kaya paglisan ng tatay, yung kasamaan niya mamanahin ng anak, yung tatay, yung anak, notorious criminal din. Yung nanay, lahi nila na may sakit sa puso, mga minamahal, dahil ayaw maglingkod sa Diyos, namatay yung nanay, yung lahi nilang may sakit sa puso, mamanahin ng anak, apo, hanggang kauli ng lahi. Ibig sabihin, kung anong meron kang kalagayan sa lupa, mga minamahal, minamana yan ng iniiwan mo. Minamana. Kaya kung ang lilisan ay meron siyang sinasabing precious departure o sinasabing mahalagang pag-alis dahil kasama niya ang Panginoon, yung pangako ng Diyos sa kanya, ililipat ng mahal na Panginoon sa mga kamag-anak niyang naglilingkod din sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Bakit? Dahil sila'y tinatawag na lahing pinagpala. Basahin natin uli. Isaiah 65, talatang 23, sabi ng ating nabasa, sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o manganganak man para sa kasakunahan, sapagkat sila'y lahi na pinagpala ng Panginoon ang kanilang mga anak na kasama nila. At mangyari na bago sila magsitawag, sabi ng Panginoon, sasagot ako, samantalang sila nagsasalita, sabi ng Panginoon ay aking didinggin. Yan ang mamanahin, mga minamahal na mga naiwan. Ang ating beloved honorable pastor, ang ating beloved honorable assistant pastor, our beloved Mama Dir, ngayon, ay nagkaroon sila ng sinasabing precious departure. Pero ang pangako ng Diyos para sa kanila, inilipat lang sa atin.
habang tayo naglilingkod ng tapat sa mahal na Panginoon, ang pangakong pagpapala sa ating mahal na Panginoon, tayo rin ang tatamasa hanggang sa dumating na ang panahon ng ating pagpanaw, masaya tayong pipikit at didilap sa piling ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya merong sinasabi na perfect sacrifice. The perfect sacrifice, mga minamahal, o ang sakdal na sakripisyo. Hindi ka basta-basta pupunta sa langit, mga minamahal. Bakit? Yung masamang tao, hindi pa sila nag-sacrifice? Nag-sacrifice din yan, mga minamahal. Hindi ba? Mga holdupper ng bangko, mga kriminal, ating beloved brother Toto Cruz. Anong dati niyang kalagayan, mga minamahal? Kidnap for ransom. Saan? Sa dako ng Baklaran, siya ang pinakasikat na hudlum dyan, mga minamahal. Bakit? Ang kinukuha nila, mga anak ng inchik, mga minamahal. Kapag daw sila ay nahuli, grabe ang sakripisyo. Siya, naranasan niya. Nilagyan siya, mga minamahal, ng tuwalya sa bibig. At pagkatapos, binuhol sa likod. Pinahiga siya, binuhusan siya ng tubig. Ang naramdaman daw niya, mga minamahal, para siyang yung kanyang utak lumabas sa kanyang ulo, halos mawala siya sa kanyang sarili. Paano siya gulpihin ng mga pulis na humuhuli sa kanya hanggang magpatay-patayan na lang siya. Bubuhusan sa daw ng tubig. Kung ayaw niyang gumising sa malamig, sa mainit na tubig, wasak ang kanyang muka, laplos. O di may sakripisyo rin, walang kabuluhan, mga minamahal. Hanggang yung kanyang 4 na kasama, mga minamahal, bilagan siya. Ibig sabihin, dinukot na mga pulis, pinatay na lamang iniwanan dyan. Pero siya, hindi siya nakita, mga minamahal. Dahil darating palang araw, tatawagin siya ng ating mahal na Panginoon. Kaya nung tinawag siya ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nagpatotoo siya sa Cuneta Astrodome. Sinabi niya, ako si Toto Cruz, isang wanted, yung aking makasama na matay na. Pagkatapos ng magsalita, sinalubong siya sa isang general. Anong sabi sa kanya? Toto, kaya pala hindi kita labagan siya. Hindi kita makita-kita. Hindi kita mahuli. Ang nakahuli para sa'yo, ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Doon sila nagyakapan, doon sila nagkita, mga minamahal. O si Mother Toto hanggang ngayon buhay pa. O, pero yung kanyang makasama, nagkaroon na tinatawag na time of departure. Kaya lang, ang tanong ko sa inyo, kayo na humusga, nasa langit ba o nasa impyerno? Sagot, lakasan nyo. Kayo, saan kayo pupunta? Sa langit ba o sa impyerno? Malakas na sagot. Sigurado kayo dyan, ha? Kaya sinasabi ko sa inyo. Hindi ba? Yung ating beloved parents na doon, sigurado sa langit. Buhay pa lang, napaginipan na ng lahat, kahit ako, mga minamahal. Ating beloved parents na doon, maliwanag nakasulat ang mga pangalan sa langit. Ang tanong, tayong nabubuhay pa, maliwanag pa bang nakasulat ang pangalan natin sa langit? Yung nakakasiguradong maliwanag nakasulat ang pangalan sa langit, magsabi ng praise the Lord. Konti lang ang nagsabi ng praise the Lord. Paano yung ayaw magsabi ng praise the Lord? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng sinasabi ko ngayon, maaalala nyo yan. Pag kayo'y nasa langit niya, maaalala, ito pala. What I have now is what we call precious departure. And this is the time of my departure. Maalala niyo yan. Because what I have done is what we call the perfect sacrifice. Dahil ang ating nagawa ay perfect sacrifice o sakdal na sakripisyo. Anong sinasabing sakdal na sakripisyo, mga minamahal? Nabasa na ba natin? Sabihin niyo sa akin, di pa pala kayo nagbasa. Kala ko nabasa lang. O, basa. Basa. Dito po sa aklat ng Awit, Kapitulo 4, versikulo 5. Maghandog kayo ng hain ng katwiran at ilagak ninyo yung tiwala sa Panginoon. Dito po sa aklat ng pangalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 10. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo, makapanatag kayo sa pagkatawag at paghihirang sa inyo. At kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga tisod kailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito palang sinasabing the perfect sacrifice o sakdal na sakripisyo. Kung ang masamang tao ay nagsasakripisyo, mga minamahal, hanggang kamatayan,
Meron pa ngang nagsasabing, impyerno kung impyerno, mga minamahal, hindi naman sila nagkamali. Talaga namang impyerno ang kanilang patutunguhan. How much more tayong pinagpalang pinili ng ating mahal na Panginoon. Sinasabing perfect sacrifice o sakdal na sakripisyo. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang sakdal na sakripisyo, maghandog kayo ng mga hain ng katwiran, ilagak ninyo ang tiwala sa Panginoon. Ang inihahandog natin sa Panginoon, katwiran, hindi kasamaan, hindi kayabangan, hindi kahambugan, mga minamahal. Hindi pagtalikod sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi, ang hinahandog natin, sinasabing perfect sacrifice, mga minamahal, ay yung katwiran. Ibig sabihin, mabuting gawa sa harap ng mahal na Panginoon. Ang sabi, kalakip nito ang ating pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Dahil meron tayo nito, mga minamahal, ang sabi, pagsikapan ninyo ang pagkapanatag sa pagkatawag at pagkahilang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Ang perfect sacrifice, pinagsisikapan natin na panatag ang pagkahilang at pagkatawag ng Diyos sa atin. Kaya tayo ngayon narito, pwede na tayong mamatay doon sa labas. Sinasabi ko sa inyo, 35 taon lang nakaraan, dapat ako'y patay na. Pwede na akong mamatay dyan, mga minamahal. Pero ito ako ngayon. Kasi tinawag ako ng mahal na pero kasabi, bilang tinawag ka ng Diyos, pagsikapan mo ang pagkahilang at pagkatawag sa ng Diyos, magpakapanatag ka dyan, ang sabi sa ganitong paraan, sa anumang paraan, ikaw ay hindi matitisod. Wala kang makikita katisuran, kahit ano pang mangyari. Kahit sabihin ng kapwa mong sinungaling ka, pabayaan mong sabihin niya sinungaling siya. Sinungaling ka, kung hindi ka naman sinungaling, wala kang dapat ipangamba. Siyang nagsisinatang, ikaw ay sinungaling. Siya ang sinungaling, siya ang hatulan ng ating mahal na Panginoon. Naintindihan niyo? Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang bawat dilang magsasalita sa iyo ng masama, yung sinabi niyang masama sa iyo, yun ang mangyayari sa nagsasalita ng masama sa iyo. Pero pag nagsabi sila ng mabuting bagay sa iyo, dahil sinabihan ka ng mabuting bagay, yung nagsabi ng mabuting bagay sa iyo, siya ang tatanggap ng mabuting bagay mula sa ating mahal na Panginoon. Pero kailangan natin ay perfect sacrifice para dumating man ang panahon ng ating pagpanaw, nasa piling tayo ng ating mahal na Panginoon. And finally, sabi ng banal na kasulatan, ang meron tayo tinatawag na standing with courage. Ibig sabihin, tatayo tayo ng may tapang. Kaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon, walang talikuran, mga minamahal. Isipin nyo ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will de Almeida, mga minamahal, tumayo siyang may tapang. Walang pastor na pwedeng pumunta doon sa Talipaw. Yung pare natin, pumunta. Anong nangyari? Pagbalik, hindi na siya naglalakad, nakalagay sa sako ang ulo. Hindi ba? Tinanggal ang mata, tinanggal ang ilong, mga minamahal, tinanggal ang tenga, inilagay sa sako, idiniliver sa labuas, hindi nagbayad ng ransom. Yung Jehovah's Witness pastor, pati yung mga kasama nila, pumunta rin doon, naglalakad. Pagbalik, nakalagay na rin sa sako, mga minamahal. Pero ang ating beloved about Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, pumunta ron, naglalakad. Inakyat nila yung bundok, mga minamahal. Pagpunta nila rin, 21 Sipadan hostages, pinalaya ni Commander Robot, ni Commander Eugene Sutukan, at mga ibang commander, dahil nakita nila ang ating iginagalang mga pastor, tunay na lingkod ng Diyos, tunay na man of God, mga minamahal. Kaya sinabi na mo ni Commander Robot, hindi na ako commander dito ha. Hindi na ako commander. Si Pastor Almeida, pag sinabi niyang lakad, lakad. Pag sinabi niyang pahinga, pahinga. Ang tawag ko sa kanya ay bayani. He is the true hero, sabi ni Commander Robot, mga minamahal. Bakit? Dahil ang ating ginagalang mahal pastor and the 12 prayer warrior, sila'y tumayo ng may tapang. Basa, huling talata, maghanda ating magpawit mga manutok. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 31, ang bersikulo po ay 6 at 8. Kayo magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila,
sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan, di pababayaan kanya. 8. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. Palapakan natin ang sabay-sabay na palakpak ang ating Panginoon. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Standing with courage, tayo ay tatayo na may tapang. Bagamat ang ating mga beloved perish in the Lord ngayon ay nasa piling na ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin niyang iniwan tayo ng mahal na Panginoon. Bagkos, lalo ngayon, nasa atin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Bakit? Naturuan na tayo, mga minamahal. Kagaya namin, naturuan na kami, paano kami nagsimula. Every Monday ang aming meeting. Pati paghawak ng microphone, pati paggamit ng kutsara at tinidor. Tamang paraan, paano kakakain kung nasa restaurant ka. Paano bububuin yung utensil mo? Anong dapat mong hawak pag kumakain ka? Paano ka magsalita? Gaano kalayo ang mic sa'yo? Lahat yon itinuro sa amin, mga minamahal. At paano ka mag-aalaga ng kaluluwa? Sipin nyo, kung meron kayo ditong 1,500, hindi basta-basta yan ha. Yung niyang mag-asawa, may alagang 2 anak. Yung isa, sutil. Ibig sabihin, stubborn. Puti agad ang buhok ng mag-asawa. 2 lang yung anak. Kayo, ilang libo tayo rito. Mahirap alagaan yan. Pero dahil ang pangako ng mahal na Panginoon sa ating beloved parents in the Lord, ang iglesia ito na Jesus pinagkakasad ay natayo sa ibabaw ng bato, maging ang kapangyarihan ng kaaway ay hindi magtatagumpay. Kaya yan ang ating hawak. Kaya ang tumalikod, iniwan mo ang iyong kaligtasan, and the time of departure will come unto you, pero hindi ka papasok doon sa langit. Iniwan mo kasi ang tinatawag na kaligtasang nasa iyo. Pero pag nagpatuloy ka, wala kang kinatitisuran, hindi konting kibot, nagtampo ka na, konting salitang narinig, parang kinamuna ka ng langit at lupa, mahirap pumasok sa langit. Pero pag wala kang iniintindi, ikaw ay bingi sa lahat ng kasalanan, ikaw ay bulag sa lahat ng kasalanan, wala kang pakiramdam sa lahat ng katisuran, papasok ka sa kaharian ng langit. Bakit? Because you will stand or you can stand with courage. Tatayo ka na merong sinasabi na katapangan. Magpapatuloy kang maglingkod sa Panginoon, and the time of departure will come unto you, and you will be with the Lord forever and ever. And that is our final destination. Tayong lahat ay tumayo. Habang tayo umaawit, mga dala niyong baguhan, dalhin niyo sila sa harapan. Ang mga nasa garahe, ipasok niyo sa loob. Mga nasa likod, mga minamahal. Sabi ng awiting ito, halika na kapatid. Ang ating Diyos ay nag-aanyaya. Ang ating Diyos ay naghihintay para sa ating paglapit. Tayo ngayon, mga dati na, araw-araw nating ilalapit ang ating sarili sa mahal na Panginoon. Huwag tayong maging kumpante, mga minamahal. Bawat araw, pipilitin nating ilapit ang ating mga sarili sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Tayo umaw. Hanggang kailan kaya tayo na Ang tanong, hanggang kailan ka narito? hanggang kailan kaya matitiis Hanggang kailan mo titiisin ang mundo? sino magsasabi ikaw ay huli Kapatid, kapatid halika na. halika na at magsisi Ulitin natin yan. Hanggang kailan kaya tayo narito? kailan kaya Yan ay tanong. tayo na Hanggang kailan kaya tayo narito? hanggang kailan kaya Hanggang kailan natin titiisin ang mundo? ang mundo sino ang magsasabi ikaw ay huli Ang paanyaya ng Diyos, kapatid, halika na. at magsisi pati ng palingkuran
kapatid. Ngayon na kapatid ang panahon. Ang Diyos ay naghihintay sa iyong tugon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Huwag mong paghintayin ang Panginoon. Paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo. Ihanda natin yung third stanza mamaya. Kapatid at maglingkod sa Kanya. Ihanda natin yung third stanza. Kulang yung ating lyrics. Magpuwi sa ngalan niya. Hindi na kailangan Kailangan maghirap ka pa upang mabuhay ng maligtas. halika na, kapatid. Kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisang magpuwi sa Hallelujah. Kanya. Hindi na kailangan. Maghirap ka pa Hindi mo kailangan maghirap. mabuhay ng Third stanza. Tayo na tumayo at tumakad, kapatid. Tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito, Dulo nito'y may naghihintay sa atin na ang patungo, hallelujah, kaharian ng may likha upang Mabuhay na yan ang ating time of departure. Mabuhay na kasama ang Panginoon. Dali na tumayo. tumayo at lumakad, Hallelujah. kapatid. Dulo Dulo nito, may naghihintay sa atin na napatungo patungo sa kaharian ng ating may likha upang mabuhay. mabuhay na kasama. Ulitin natin yan. Tayo na tumayo. Tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito'y Ang dulo nito, may naghihintay sa atin. Hinihintay tayo ng ating Diyos sa kaharian ng ating may likha. Hallelujah. Upang mabuhay. Nakasama ng ating Diyos. Ulitin natin yan. Tayo na tumayo. Tumayo at lumakad. kapatid. Dulo nito, may naghihintay sa atin. Patungo sa kaharian ng Hallelujah. upang mabuhay na kasama niya. Hallelujah. Halina, kapatid.
ating mahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na mga bisita, napakapalad niyo sapagkat dinala kayo ng ating dakilang Diyos dito sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon, na ang nangunguna ay ang tao ng Diyos. Walang iba kundi ang ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Wildy Estrada Almeida. Mga minamahal, kung nais nyo ng langit, kung nais nyo makatiyak ng kaligtasan, dapat ay maganap sa inyong buhay ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay pananampalataya. Kinakailangang sumampalataya ka sa nag-isang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-isang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalaw po ay tinatawag ng mga ka-Diyos na pagsisisi. Kinakailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong nagawang mga pagkasala at iwanan ng makasala ng buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais na pong totoo magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat po, bautismo ng Espiritu Santo. Hindi na po kayo ang gagawa, ang ating dakilang Diyos na po ang gagawa. Kanya kayong babautismuhan ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at nagsumikap dahil sa gawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyo. Ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo ng Espiritu Santo. Ang inyo pong gagawin sa ating mga minamahal na bisita, pakitaas po inyong 2 kamay. Yan po ay magiging tanda ninyo pong pagsuko sa harapan ng ating mahal na Panginoon at sundan niyo po ako sa panalangin ang sasabihin, kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po ang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan, tagapagmana ng kaharian ng langit. Ang lahat ng ito ay aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpala po namin ang masalangit Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihan pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista. Aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ang iyong banal na propeta sa huling kapanahon ng ito, dakilang Diyos, pagpalain mo ang lahat ng narito, mahal na Panginoon. Aming minamahal na bisita na tumanggap sa iyo, kahabagan mo sila. Nawa, hindi ito una at huli ng kanilang pagdalo. Bagkos, simulain ng kanilang mainit na paglilingkod sa iyo, kahabagan mo sila at pagpalain. Isulat mo ng malinaw ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa langit, mahal na po yung paggaluban mo, dakilang Diyos ng hallelujah, pagkakataon na sila makapaglingkod sa iyo hanggang sa maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito ay aming samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po ituloy-tuloy na, mga kapatid, sa lahat po ng ating pong, tayo po idadako sa ating pong Holy Supper at ang buong pagkataon po ay akin na pong ipinagkakaloob sa ating beloved preacher, Benedict Purlahi. God bless you, beloved Brother Aldel, my beloved co-preacher. Mga minamahal, bago po tayo magsagawa ng ating pong banal na hapunan, atin po munang awitan po ang ating pong dakilang Diyos sapagkat ang ating pong kasagawa ng banal na hapunan, ito po ay banal, sagrado. Kinakailangan saliksikin po natin ang ating mga puso na tayo po'y maging karapat-dapat sa pagsalo sa banal na hapunan. Habang tayo umaawit sa ating pong dakilang Diyos,
ating pong saliksikin ang ating mga puso. Humingi tayo ng habag sa ating pong dakilang Diyos. Ang Diyos, siya po ay Diyos na mapagpatawad na Diyos. Saman tayo nasumpungan sa ating mga pagkukulang, pagkakasala. Nandiyan ang Diyos natin ay mapagpatawad na Diyos. Handa tayong patawain natin pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bago tayo magsagawa ng ating pong banal na hapunan, ito po'y pag-alaala sa kamatayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi dito mga naman sa unang Korinto, Kapitulo 11, talata po 26 hanggang 29, ang sabi dito, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sao, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sao ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sao, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Amen. Kaya bago tayo magsagawa, mga minamahal, ng banal na hapunan, saliksikin po natin ang ating mga puso. Kung tayo nagkaroon ng kagalit sa ating kapwa, sa ating mga kapwa mananampalataya, nagkaroon tayo ng galit, humingi tayo ng tawad, mga minamahal. Kinakailangan, mga minamahal, maging karapat-dapat tayo sa pagsali sa banal na hapunan. Tayo po'y humingi ng habag sa ating pong dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon.
sapagkat ang ating pong dakilang Diyos, siya po ay Diyos na mapagpatawad na Diyos. Manalangin po tayo, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa unat panlangin po na aming po minamahal, kinagal na Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida, ang bawat sa amin, O Diyos, kami po, Diyos, ay nagpapakumbaba. Humingi kami ng tawad sa amin nagawang mga pagkakasala, pagkukulang, pagsalangsang sa imbal ng kalooban, kahabagan mo kami, patawaan mo kami, mahal na Panginoon, na kami maging kaapat-dapat sa pagsalo sa banal na hapunan. Mahal na Panginoon, kahabagan mo kami sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Mga minamahal, hawakan po natin ang tinapay na ito po ay nagsimbolo ng katawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi dito mga mahal sa unang Korinto, Kapitulo 11, ang talata po ay 24, ang sabi dito, at nang siya ay makapagpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. At sa talatang 25, ang sabi dito, hawakan po natin yung katas ng ubas. Ito po ay simbolo ng dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito mga sa 25, at gayon din naman, hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat. Yung kahabagan sa bawat sin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tinapay ng buhay, iyong alalahan. Amen. Hallelujah. Praise God, Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Upang tayo'y magkapiling. Sa luhit ko'y iyong inumin, ang bagong tipan sa akin. Yan ang tumigil. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang Panginoon. Hallelujah. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matuhos.
Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga minamahal, tayo po dadako po sa ating mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos. Lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang ating pong dakilang Diyos, siya po Diyos na buhay, na tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Tayo po'y manalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Dakilang Diyos, amang banal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una't panalangin po na aming paminamahal, ginagan Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, minsanan pa kami, O Diyos, ay humingi ng kahabagan sa aming nagawang mga pagkukulang, pagkakasala, pagsalangsang sa mga kalooban. Patawain mo po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, nakikita mo, O Diyos, ang lahat ng pangailangan ng aming mga minamahal na mga kapatiran. Tugunin mo po, O Diyos, ang lahat ng mga kahilingan sa iyo. Pagpalain mo ang bawat sa kanila, lutasin mo ang mga problema, pagalingin mo ang lahat ng kalamang karamdaman, hallelujah. At dalangin din po namin, mahal na Panginoon, ang mga beloved children, patuloy mo silang pagpalain, pag-ingatan, mahal na Panginoon, sampun, ganyan din mga manggagawa, mahal na Panginoon, ang lahat na yung mga anak, mahal na Panginoon, sa mga pangalan ni Jesus, amen, amen, hallelujah. Mga minamahal, ating pong ipatong ating kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay po natin doon sa bahagi kung saan nandun yung karamdaman. Isipin po natin mga mahal na ang naglihan po sa atin ang ating pong beloved pastor. Sama-sama natin palayasin lahat ng mga masasamang espiritu ng karamdaman. Yan po yung ating pong palayasin sa makapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Upang pagpal namin ang mga Diyos na mga kapangyarihan sa lahat, sa una't panlang na ang beloved pastor, sama-sama naming pinapalaya sa inyong makapangyarihang pangalan din mo, Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed right now in Jesus' name. Hallelujah. Problem be solved in Jesus' name. Di mo naman kahinaan. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. Vices began in Jesus' name. Di mo sa carnality, pride, been glory, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Di mo kahirapan. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. 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 Mga minamahal, bilang ating pong taus-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, sa katugunan, sa lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay po ang paglokso. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong palakpakan ng malakas ang ating pong dakilang Diyos.